Ang pagdalaw ni Uddhava sa Brindaban. Matapos lisanin ni Sri Krishna ang banal na lupain ng Brindaban patungong Mathura upang tuparin ang kanyang misyon at talunin si Kamsa, nanatili siya sa kanluran upang ipagtanggol ang mga Yadu at kalaunan ay namuno sa Dwarka. Subalit sa mga kakahuyan ng Brindaban, tila tumigil ang oras. Ang mga puso ng mga taga-Braja, lalo na sina Nanda Maharaj, Inang Yashoda at ng mga gopi, ay nalunod sa walang katapusang dagat ng pananabik. Ang kanilang mga buhay ay parang nawalan ng hininga sa kanyang pagkawala. Batid ni Krishna ang lalim ng kanilang dalamhati at dahil sa kanyang likas na lambot ng puso, ninais niyang bigyan sila ng kaaliwan. Kaya isinugo niya ang kanyang matalik na kaibigan at disipulo na si Uddhava upang ihatid ang mensahe ng kanyang puso. Pagdating ni Uddhava sa Brindaban, nadatnan niya ang mga gopi sa isang nakabibiglang kalagayan. Ang kanilang pagmamahal kay Krishna ay naging ligaw at walang pagpipigil. Tila mga baging na yumayabong sa kagubatan ng pananabik. Ganoon katindi ang kanilang pagkakalubog sa kanya, na maging isang bubuyog ay itinuturing nilang sugo niya at kinakausap nila ito ng may kirot at pagmamahal. Napatigil sa pagkamangha si Uddhava. Ang mga simpleng dalagang pastol na ito na walang interes sa rangya, ginhawa o kahit kaligtasan ay namumuhay lamang upang maalala si Krishna. Ang kanilang dalisay na pagmamahal, walang pag-iimbot, ganap at hindi na tinag kahit sa sakit ng pagkawalay. Si Uddhava ay isang iskolar, deboto at palaging kasama ng Panginoon ay napagtanto. Ito ang pinakamataas na uri ng pag-ibig. Kailanmay hindi ko pa naranasan ang ganitong lubusang pagsuko. Nagbigay si Krishna ng mensaheng makaaaliw sa pamamagitan ni Uddhava. Hindi ko kayang tumbasan ang inyong dalisay at walang kapintasang paglilingkod, kahit sa habang buhay ni Brahma. Ang inyong ugnayan sa akin ay higit pa sa lahat ng dharma. Hayaan ninyong ang inyong sariling dalisay na pag-ibig ang maging gantimpala ninyo. Ngunit nang marinig ito ng mga gopi, lalo lamang silang humagulgol. Hindi kayang patahanin ng katwiran o pilosopiya ang kanilang mga puso. Ang ganitong lalim ng pag-ibig ay hindi nakikipagtawaran o nagsusuri. Ang kanilang debosyon ay hindi para sa mga mag-aral, kundi para kay Krishna mismo. Lubos na nahipo, yumuko si Uddhava at taimtim na nanalangin. Naway ako'y isilang hindi bilang prinsipe o eskolar, kundi bilang isang damo sa Brindaban, upang matanggap ko ang alikabok mula sa mga paa ng mga gopi. Srimad Bhagavatam 10:47-61. Kahit siya, dakilang deboto, ay nakaramdam ng pagkaliit sa harap ng ganitong pag-ibig. Pag-ibig na walang hinihinging kapalit, marunong maghintay ng walang hanggan, at nasusunog ngunit walang hinanakit. Nang makabalik si Uddhava at isinalaysay ang lahat ng kanyang nasaksihan, lalong lumalim ang pagnanabik ni Krishna sa Brindaban. Kahit nakaupo sa isang trono ng hiya sa Dwarka, napapaligiran ng mga reyna at marangyang buhay, ang kanyang kaluluwa ay nanatili sa malambot na pastulan sa tabi ng Yamuna, sa lilim ng mga punong kadamba, kasama nila ang kanyang mga minamahal magpakailanman.
ang kanilang pagmamahal, ang kanilang tunay na kaharian. Ito ang landas sa kanilang itinatawag sa atin, ang pagmamahal ng walang kondisyon, ang maglingkod ng walang pagmamataas, at ang manabik ng walang hinihingi. Ipinapadala nila sa atin ang mga debotong tulad ni Udaba upang ipaalala kung papaano manangis para sa kanya ng may katapatan, kung paano iaalay ang ating mga puso. Wala akong ibang kinikilalang Panginoon kundi si Krishna. Yakapin man ako ni Krishna ng buong higpit o gawin niyang sawi ang aking puso. Dahil wala siya sa aking harapan, maaari niyang gawin ang anumang bagay o lahat ng bagay. Ngunit mananatiling siya ang aking pinakasasambang Panginoon ng aking buhay. Haribol.